Kajibitos? What's up mga Kajibitos? It's your Kajibitos Vision for this video. Nandito ako sa Boro, Scout Borromeo, isa sa mga paborito kong restaurants dito sa QC. Masarap kasi dito kasi malalaking serving tapos very reasonable ang price. Actually, mura siya. Tapos ang lalaki ng serving, tapos masarap. Nandito ako kasi may nanlibre sa akin. Kasi paldo-paldo siya ngayon, Day. Malaki na kayo inuwi niya, Day. Kaya nagpabeke naman ako sa kanya. Kasama ko today si Sopronio Vasquez, The Voice US Season 26 Grand Winner! Yay! Thank you! The Pride of the Philippines! Yes! Ikaw, palibre ako sa kanya. Sarap ba? Maliit na ba? Okay. Oo, maliit na bagay kasi dolyar siya ngayon dahil paldo-paldo siya ngayon. Kumain ka ng marami kasi ikaw magbabayad nito. Parang hindi ako na-brief nun ha. Di ba? Nawala ng gana. Nung nalaman niya mababawasan po yung pagkapanalo niya, naman siya ng gana kumain. How are you? Kamusta ka na? Champion! Sorry, The Voice US! Thank you. Ay, naku, always akong tinatanong sa ganyang question natin na how are you? Pero totoo pala yung kasabihan na it's very uncertain kung nandun ka na. Kasi, kumbaga, we always dream. Pero hindi mo alam kung kailan ibibigay eh. You will never be ready kung andun na siya. Oo, hindi mo malaman kung maging mabait sa'yo yung tadhana sa panahong ginagawa mo yung lahat. Tama. Kasi minsan, di ba, suplado yung tadhana, nandidedma eh. Pero ngayon, nag-sink in sa'yo na ikaw magbabayad. Charot, nag-sink in na sa'yo na ikaw na yun. Matapos ang lahat, tapos na yung season, at ikaw yung grand champion. Tapos nasa Pilipinas ka ngayon and everyone is honoring you. Everyone is just so happy kung anong nangyari sa'yo at masayang lahat na nandito ka. Nag-sink in na ba sa'yo ngayon kung gaano kalaki? Honestly, ate, nag-sink in na siya kasi nung nandun pa ako sa Amerika habang nananalo. Kumbaga, ramdam na ramdam ko yung pagmamahal pero hindi ko siya nananamnam. Kasi kung gusto kong makita yung talagang taong kadugo ko, kaugali ko, gano'n. Kumbaga nababasa mo pa lang. Nababasa mo lang. Hindi mo pa totoong naririnig. Oo. Hindi mo nararamdaman. Hindi pa Nararamdaman. pumapasok sa loob mo. Kaya nung andito na ako, nakauwi ako sa kung saan ako nagsimula, Showtime, tapos bigyan ako ng chance ng ibang mga shows. Na-meet ko yung president, kaya sobrang nakakatuwa talaga na, kumbaga yung recognition is very true na, totoo na. Ang sarap sa pakiramdam yung makita, ma-appreciate, kilalanin ka, Kilala. palakpakan ka, at maging masaya yung tao para sa'yo. Kaya hindi mo mapipigilan na yung maiyak. Iyak ka ngayon dali for views. For views, iyak ka. Kasi nung kumakanta siya sa Showtime, nakakaiyak talaga. Lalo na kung bahagi ka ng pamilya na yun. Diba? Yung nakita mo yung isang kapamilya mo na, sa wakas nagtagumpay din. Kasi naniniwala kami dyan eh. Pero inaantay namin yung pagkakataon niya, yung time niya. Yeah. And then, ito na siya. Ay, nako, grabe. Grabe. Kinikilabutan talaga ako ngayon talaga pag pinag-uusapan niya. Kasi Balbon ka pa man din. Pamilya ako tumatayo. Balbon kasi si Sopronio eh. Hindi, matagal ko siya talagang trinabaho ate. Kumbaga, na-inspire din ako sa mga tao. Maraming nagsasabi, you inspire us, ganyan. Pero hindi nila alam na dahil din po sa mga taong nakikita mo, mararamdaman mo kung gaano din sila kagutom. Yung gutom ba ng pagkakataon, especially tayo mga Pinoy, grabe. Hindi lahat binibigay sa atin eh. Kumbaga kailangan mong paghirapan eh. Pero hindi lahat katulad mo na lumalaban hanggang dulo. Diba? Yun yung magandang inspirasyon na nabigay mo na, di ba yung pinag-uusapan natin kanina, sabi ko, buti talaga, yung gutom mo hindi nawala agad. Diba? Yung uhaw, yung gigil, hindi naging frustration. Pinire up ka niya, yun ang nag-ignite sa'yo sa passion mo para lalo ka mag-init. Hindi siya naging frustration. Kasi yung iba, di ba, sa simula ang passionate, pero yung isang heartbreak, ayoko na trauma na sila, ayaw na. Ikaw talaga, hindi. Napakarami na hong sinalihan ito. Napakarami niya ng sinil, napakarami niya ng pinag-auditionan. Nakakatuwa to dahil talagang nag-audition, nag-sexy babe na rin to, nag-girl on fire. Mukhang mali yun Parang mali. Parang mali yung una binibigay natin sa kanya. Hindi, ang una mong in-audition talaga, trabahula. Anong year ka sumali ng Tawag ng Tanghalan? Sumali ako ng Tawag ng Tanghalan year 2015. 2015. Ang tagal na din. Tagal na nun. First season Second na. season ba? First season sumali first ka season na? yun. Audition pa lang o sumabak ka na? Sumabak ako ate. Akala ko second season ka kay Janine Bardeen. Hindi, rest back na ako doon.
Kaya, Nag-Noven Belleza batch ka pa Noven pala. Belleza, Noven Belleza na batch muna ako, tas nanalo ako daily winner, tas kinabukasan, talo. Tapos, Kasi babalik yun di ba? Babalik ka na following day. So, wala pang rest back nun. Talagang, dyan ako pumipilati 7 times. Nanalo na ako nun nanonow ako ng nanonow. Kasi nanalo ka na, tapos talo ka na. Talo kaya ka ayaw na, ka nilang pabalikin agad. tapos, di ba dati, busy pa yung Starbucks. So, kami, kung kunyari ang magkakape-kape kami, dadaan-daan lang yung mga coordinator, tapos makikita mo nag-o-audition na. So, abangan ko, mukhang audition ng tawag ng tangalan. Ma'am, magpapa-audition po kayo, tapos sasagutin lang niya ako, hindi kami naghahanap ng ano. Pero alam ko, grabe naman. Grabe yung pinagdaanan mo. Oo, mag-aabang Lahat talaga. ng pag-audition at Grabe. lahat ng pagpapapansin. Papansin, ate. Totoo Para yung lang word mabigyan talaga. ka ng Parang chance bigyan for ng chance. that one chance. Grabe. Grabe talaga. Di ba? Sabi nga, kailangan pagdaanan mo lahat Yun ang pinakamasarap dun Pag pinagdaanan mo lahat, tapos nanamnam mo yon, tapos naabot mo, ay, napakasarap lalo. Di ba kasabi nga nila that there is no elevator to success, you have to take the stairs. Yeah. Di ba? Kaya yung mga sunerteng nakapag-elevator nandun agad, naku, pangalagaan nyo yan dahil Salamat hindi sa mo alam pagkakataon. ang totoong daloy ng ganitong estado, sitwasyon sa ganitong industriya, mawawala at mawawala sa inyo. Di ba? Pag nalaman nyo yung istorya nila, mas tataas ang respeto nyo sa kanila. Hindi ito inisang Grabe. pitik lang. Hindi. Grabe. Tapos ilang beses pa yun ate na almost there pero hindi na. So last, nung grand finals ng season 2, yung kila Janina, batch namin nila Janina, akala ko andun na Kami yung huling natanggal bago huling tapatan na magkakaroon sa Aliw Theater ng parade. Pinangarap ko talaga, sana makapag-float ako. Tapos nung natanggal kami, tas kinabukasan, in-invite pa rin kami, nakatingin lang ako sa gilid na parang naiyak ako. Almost but not Hindi quite. ako, parang wala ako dyan. At saka ikaw talaga yung malapit ka na sa grand finals Always, di ba? ate, hindi binibigay. Natapilok ka pa. Hindi talaga binibigay sa akin. So, nung season 2, grand finalist ako pero huling tapatan wala na. Here comes grand rest back. Lahat pinaglaban. Andun na ako. Ako yung last na tanggal bago mag-grand finals. Grabe. Parang almost there always. Almost there. Kaya sabi ko, bakit kaya? Laban lang ako. Laban pa rin. Grabe yung pasensya. Grabe. Masakit yun yung mga Sakit. naranasan mo. Pero grabe yung pasensya. Ganun yun. Hindi yung mainipin kayo. Na yung mga bata ngayon mainipin. Isang tapilok lang, isang frustrated agad, ayaw na agad, mag-iiba na agad, mawawala na ng gana, hindi na ganun yun. Kailangan may pasensya kayo. Mga balat mo. Parang hindi kagalit. Kailangan may yung mga bata, inaano ba nila? Hindi, pero sa totoong buhay, ganun kasi talaga yun. grabe. Diba? Valid na masaktan tayo, diba? Pero hindi pwedeng pang isang sakit lang tayo. Hindi pwedeng pang isang heartbreak, pang isang frustration, tapos suko na tayo. Hindi ganun ang life. Yeah. Kailangan patuloy siyang laban. Yeah. Patuloy siyang laban. Tingin mo kung nainip to, sa palagay nyo, nakapagdiwang ang buong Pilipinas nung nanalo siya. Kung nainip siya, kumakain ba tayo ngayon? Hindi. Buti hindi siya nainip. Diba? God's timing is the best timing. Pero always mo siyang tinatanong, Lord, lahat naman ginawa ko. Bakit hindi? Okay lang yun. Oo, tama lang yung magtatanong ka sa kanya. Kumbaga, kukulitin mo rin siya na, bigay mo naman, isa lang para, kumbaga, ma-fulfill mo lang ba? Kailangan tanggapin mo yon, yakapin mo yung oras niya, tapos antayin mo lang yon. Kailangan mo antayin kahit gaano katagal matuto kang mag-antay. Yeah. Nasaan na yung mango shake ko? Kanina pa ko mo, hindi ko na rin yung maantay. Kala ko ba kailangan ng patience? Yung gano'n. Kala ko dati nagpunta ka sa Amerika para talaga mag-The Voice. Hindi pala. Hindi, ate. Para makipagsapalaran sa anumang paraan na available. Kasi nawala na nga ako ng konting pag-asa. Kumbaga, tama yun, tao lang tayo Kumbaga, nangarap ako ng nangarap, pero parang hindi. So, after ng tawag ng tanghalan, in-embrace pa rin ako ng showtime na trabaho ka dito kasi gusto ko pa rin part ako ng music, ganon. So, naging vocal coach ako, lahat ng mga naging champion din na sa mga susunod na season. Hindi ako naging vocal coach na technical. Nagiging, ano lang ako ba na, ganito yung formula na ginamit ko, pero Mentor. baka maging maganda, gano'n. Ayun, medyo naglaylo din, tapos nagka-pandemic. Sabi ko, mukhang kailangan ko na mag-abroad talaga. At saka syempre sa pangangailangan, di ba? Meron sa yung binibigay na trabaho, pero sa pangangailangan, hindi rin naman Hindi sumasapat sapat di ba? Di ba noong mga panahon na nagme-mentor siya sa tawag ng tanghalan, yung mga mentor niya sa TNT, nag-champion. Si JM Yusures, Yeah. nag-champion. Raven. Si Raven. Si Laika. Laika, si JM De La Serna. Oo. Pati si Rhea Jen ba? Si Rhea Jen,
Nakasama mo lang nakasama kumain. ko. Kasi kain ng kain yan si Rhea dyan eh. Di. Oo, hindi nagpapamento, nag-aaya lang kumain. Hindi yung, ang unang tanong lagi ni Rhea nung sumali sa tatawag ng tanghan, saan po yung pantry? Charot lang. I love you, Rhea, my favorite girl. Nakasama ko rin siya, bali natutukan ko rin siya for a moment. Saka napaproud ako na nananalo sila kasi kumbaga yung idea ko yung nagamit niya. Parang ganun, dagdag na lang yun sa, ano ko ba, yung soul ko na pumatok sa kanya pero hindi sa akin. You have always been very generous of your talent, of your knowledge. Kasi pwedeng, kung bitter ka, hindi ko share, no? Hindi nga ako nanalo. So hindi ka talaga pupunta ako ng Amerika Kasi kasi sasali ako. Kasi may mga ganun, di ba? Pupunta kami ng Amerika o ng ibang bansa kasi sasali ng The Voice o ng iba pang competition. Pero ikaw talaga, kumbaga parang aksidente na lang din, Naset aside nagkataon. na lang kasi yung dream ng konti kasi mukhang hindi na. Kasi to be honest, sa mga Pilipino around na nakikinig, kapag umabot ka na ng 30 dito sa Pilipinas, pag singer ka, mukhang laylo ka na ng konti. Yeah. Totoo naman yan. Siyempre, especially sa Pilipinas, life is very hard. Not just hard, ha? Life is very hard to a lot of people. So, syempre, gusto natin, kung yung passion natin, the things that we love so much, yun din ang magiging bread and butter natin. Pero hindi naman ganun ang kaso lagi eh. Na yung gusto mong gawin, yun ang nagbibigay sa'yo ng trabaho at ng hanap buhay at ng kita. Pag-usapan natin yung proseso. Nung nalaman mo yung may audition, gumawa ka ng, ano yun, voice audition o video? Hindi, meron silang site ate na pipindutin mo, kumbaga, isa-schedule mo yung sarili mo for audition. Kunwari, 10:30 Tuesday or January, kung kailan man. Tapos papasok ka doon, pipindutin mo, 5, 4, 3, 2, 1. May mga producers na nanonood on the other side. Para siyang Zoom, Parang ganon. Zoom. So, kakanta ang gagawin mo for 30 seconds. Kailangan mo introduce mo yung sarili mo and then like 2 lines of voice. Ano yung song na kinanta mo? Ang kinanta ko una, Feeling Oh my Good. God, ang hirap niyan. Buti yan yung pinili mo. Hindi, yung Feeling Good. Tapos, Feeling Good yung Michael Bublé ba Michael yan? Bublé. Tignan mo Diba? ano, para talagang it's starting to make sense now. What? Sabi! Diba? Hindi mo naman sinadya yung nakakanta ko ng Michael Bublé kasi isa sa mga judges or isa sa mga... kasi sa wala, mga hindi mentors. pa announced eh. Yes. That time hindi pa announced kung sino yung mga... Di ba parang nagkataon, kumanta ka ng Michael Bublé, gaano kahaba yung audition piece? Yeah, Pwedeng kasi marinig? yung Let's frame try. lang talaga. Kunyari, nandyan yung mga judges. I will bring you back to that moment na pinindot mo yon dahil sinido ka, sige nga, itatry ko. And they were asked to introduce yourself and then sing at least 2 lines of the song. Okay, Sophronia Vasquez. Hi, this is Sophronia Vasquez. I am from the Philippines and I work as a dental assistant in upstate New York and my song is Feeling Good. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Tapos na. Tapos after 2 minutes, re-respondan ka kagad ng, thank you for your audition. We thought that your audition is parang hindi pumasa, ganun. So you should try next time. No muna. Tapos, grabe kayo. Charot. Nino ka. No. So how did you feel? Sakit o sanay ka na try lang naman to eh. Oo, kumbaga nasanay na talaga ako ate. So nakita ko, mukhang wala. So nag-antay na naman ako ng 1 week. Sabi ko, feeling ko magbubukas ulit to. Kasi punong-puno na yung schedule eh. Kumbaga 2 p.m., 1:30, parang ganun. Every 5 minutes meron nag-audition. After a week, nag-send ulit sa akin na meron. So nag-try ulit ako. Same song. This time, na-replyan na ako na, congratulations, hinig ako. Question, na-deny ka na with that song. Ba't nung nag-audition ka, yun pa rin ang kinanta? Gusto ko siya eh. Parang feeling ko yun yung mag-highlight. Kasi sa tawag ng tanghalan, yun din yung ulit yung pinanglalaban ko eh. Tapos, nung na-receive Parang ko nung nasa tawag ng tanghalan ka, one of your best performances yung kanta yun yung favorite ko. In-email ako kagad na, congratulations, you're moving to the callbacks. So, ayun na. 3 songs pinag-prepare ka. Ano yung songs na prepare mo? Dancing on My Own, I Wanna Dance with Somebody, tsaka House of the Rising Sun kasi iba-ibang genre yun. Nag-prepare ka ng 3 kanta? Nakanta mo talaga? O isa lang doon ang pinakanta sa'yo? Pinakanta rin sa'yo lahat? Sinend ko yung video ate full. Lahat? Oh, so sinend mo tapos kapag sendan ka nila, mag-aantay ka na ng sample. Sige, parinig naman. Yung pinakamasakit na version, ha? Ladies and gentlemen, from the Philippines, Sophronia Vasquez.
Somebody said you've got a new friend. Does she love you better than I can? And yeah, I know it's stupid, but I just gotta see it for myself. I'm in the corner watching you kiss her. Oh, I'm right over here. Why can't you see me? Oh, yeah, I'm giving it my all. I'm not that guy you're taking home. Ooh, I keep dancing on my own. Ayun. Ang galing. Thank you. Hindi ko yung bill. Kasi abusuhin na kita yung yung I Wanna Dance with Somebody. Ballad version din yan. Hindi, acoustic to ate na medyo fast. Ah, okay. Wait lang. Clock strikes upon the hour and the sun begins to fade. Still enough time to figure out how to chase my blues away. I've done right up till now. There's a line of days that shows me how. When the night falls, my loneliness calls. Everybody sing! Hey! I wanna dance with somebody. Woo! I wanna feel the heat with somebody. Everybody now, put it together! Yeah, I wanna dance with somebody. Yeah. Ay! With somebody who loves me. Yes! May ginawa kang isang, yung kinulot mo na, anong part yung may kinulot kang gano'n? Now, Ayun! Paano yun? I've done right up till now. No. I've done it up till now. Tare, kailangan slight pasmado ka din dito, no? Yeah. At yung last song was... House of Rising Sun. Paano yun? Parinig nga. Okay. Ladies and gentlemen, please welcome sa front. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun, and it's been the ruins of many poor boy, and God, I know I'm one. Yung medyo rock siya. Ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Pero syempre, you will have to stop working. Yun yung disadvantage niya. Wala kang kita. May sahod kami. May per diems kami. The moment na lumipad ka doon, mayroon na agad. May per diem everyday. May kung bakit pinapadala ko. Kasi wala akong trabaho eh. Kumbaga, sacrifice mo rin yun. Kung gusto mo sumali, talagang iipunin mo siya kasi magpapadala ka pa ng pera sa Pilipinas, kung bills mo. May free food. May free food ba? May free food na every morning. Pero ang ginagawa ko ate, itlog lang yung kinakain ko. Tapos weekly, pumupunta ako sa mga Filipino stores, bumibili ako ng rice, bumibili ako ng mga Pancit sardinas, pancit canton. One time nga napagalitan nga ako ng isang guest kasi nag-init ako ng sardinas pero Saan yan, sa hotel yan? Sa hotel. So pumunta ako sa lobby tapos may convention. Tapos nag-init ako ng sardinas medyo mabaho yung amoy. Sabi niya, "What's that? Trash!" Tapos hiyang-hiya ako. Sabi, "Next time, don't do that." So, Grabe naman yun. Sino yung sabi mo, what's the Oh. trash? Kasi Hello, may- if you're watching, that's not trash. That's garbage. Shut up. hindi, masarap Hindi kasi sa atin. maamoy. Maamoy Ano? talaga. Yung sardinas kasi sa atin yung Expired. Yung, hindi. Ay, sorry. Hindi, Baka yung yung may- mabaho expired yung sardinas. Yung may tomato sauce. Naalala ko tuloy yung nung pandemic, nakalock-in tayo sa Hilton ba yon sa Pampanga. Nakalock-in yung showtime doon. So isang buwan kaming nandoon. So walang uwian. So hindi nila alam na nagpasok ako ng kung ano-ano dun sa kwarto ko. Nagpasok ako ng sarili kong washing machine. Nagpasok ako ng sarili kong microwave. Nagpasok ako ng sarili kong lutuan. Bawal kasi Bawal yun. Dahil nakapagluto pa kami ng ginataang bilo-bilo na nangamoy sa... Para ako nagkaroon ng kantin sa loob ng hotel na nalaman na lang housekeeping. May ganyan Ayun. din kami, nakikisama kami sa... Na-report. Pero okay lang naman yun. Ang pinaka na-report na kasi kami talaga nung nag-ihaw na ako ng manok. Yun talagang hindi na pinayag. When you went there, did you really think
unang araw pa lang that you will make it, that you will win? Ito, honest talaga sa puso ko, ate. Yung pinaka-goal ko lang magkaroon ako ng chair. Kasi, kumbaga, mapatunayan ko lang dito sa Pilipinas na, si Sopronio yan sa tawag ng Tangalan, no? Pumasok siya sa The Voice. Yun lang yung point na gusto kong patunayan talaga. Tapos, lahat sa'yo umikot di ba? Four-chair turner bang tawag doon? Four-chair turner and parang sa history ate ako, isa sa mga pinaka-earliest chair turn kasi parang 4 seconds lahat na sila. Nag-audition din ako sa dati sa ganyan. Tapos yun mga 2 seconds, lahat umikot din. So, din. Tapos sila ako lahat. Pag-ikot na, bakla, uwi. Gano'n ang mga dati sa akin. Bakit si Michael Bublé? Oh. Ang ganda nung ang ganda nung sinabi ni Snoop Dogg no? Parang ako nga nung sabi ko, sana si Snoop Dogg kasi may promise na agad di ba? Tutulong ka, makakapag-record ka agad, di ba? Yung manalo-matalo, nag-promise na siya makakapag-record ka Pero bakit si Michael Bublé? May specific na sinabi si Michael Bublé doon na nagang-touch yung heart ko. Hindi na-ere? Oo, na sinabi niya na, you will never understand how Filipino my heart is. Kasi kinento pa niya na yung inaanak ko, kumpare ko si Martin Rivera. Kumbaga, talagang Pinoy na Pinoy siya. Meron talaga siyang personal relationship Tas sinabi with niya, Filipino. Iba din talaga yan si Michael Kaya kahit matagal na, pag nagte-text siya, reply ako agad. Kasi iba siya, hindi siya nagbago. Bait niya si Michael. Kasabay ko nagpatuli yan Tapos, ayun, walang-wala sila noon, nung panahon na yon. Tapos, tinutulungan ko siya kasi wala silang pambili ng gasa. Umakyat pa yung tatay niya sa puno namin kasi doon lang may bayabas din sa lugar namin talaga. Dik-dik. Oo, tsaka nagpatulong pa sa akin maglanggas yan Kaya hindi ko makakalimutan sa Michael Bublé. Nagpatulong sa akin maglanggas. Grabe, ang daming dahon yung naubos. Magaling talaga siyang kumanta. Yung magaling siyang mag-mentor. Magaling ate. Talagang minentor ka talaga ni Michael Bublé. Totoo yung mentorship niya, talagang off-screen, off-TV, te-text niya na, how do you feel about your rehearsals? I heard your rehearsals, I watch your video. Ito yung along the way na gusto mo ba yung damit mo? Gusto mo bang palitan? Comfortable ka ba sa areglo? Mabait talaga siya. Sobrang mabait. Naramdaman ko na makapamilya talaga siya nung every time na nagsushoot kami, dala-dala niya yung mga anak niya. Kumbaga, Ilan anak niya? 4. Apat na ba, 5? pala? Oo, inaanak ko yung isa doon pero hindi ko na rin nakausap kasi Sino pangalan? Sinong... Ayun, lang. 4 ang anak niya. Ilan ang lalaki? Dalawa Parang na. dalawa. Tapos 2 yung babae, di ba? Kasi 4. Grabe. Si Jennifer Hudson, nakilala mo din. Grabe. So yun sa pinaka-ano ate, kasi hindi na... highlight ng Sa journey pinaka-highlight yun. Hindi ko talaga na-expect kasi parang inaabangan nila, sino kaya yung mentor namin, ganyan. Ang ginawa nila, meron kaming specific na black room, nandun kami lahat, tapos dadaan. Naririnig namin may heels, pero hindi namin alam kung sino. Sino kaya yun? Ganun. Grabe, ang bigat naman ng paa ni Jennifer Hudson para marinig niya yung heels niya. Bakal ba yung sapatos? Baka naman kabayo yung pumasok dun sa... And then, tas pagpasok namin doon, nakita ko siya parang grabe parang manika talaga. Ganda. Sobrang ganda. Hindi mo Sa in-expect. payat niya na ni Jennifer Hudson. Payat, tas ang sexy, ganun. Oo. Pinadalan ko pa yan ng ng bigger line nung nakaraan kasi hindi daw siya makadumi. Grabe naman yung laxative. Oo. Hindi daw siya makadumi. Gusto niya nagpapayat. Pinadalan ko si bakla ng bigger line ka. Ayun, nakakadumi na daw siya ngayon. Pinictura niya pa nga Mari, nakakadumi na ako. Grabe talaga yun si Jennifer. May kasalaulaan minsan. Binato ka niya ng sapatos, sobra siyang amazed sa'yo. Kasi, Ano yung song na yun? You Don't Have to Say You Love Me. Ito yung backstory niya natin. Pinadala na kami ng song choices. Merong gusto si Michael Bublé na kantahin mo. Oo, parang And you idea trusted niya. him. May mga ibang times na ayaw ko talaga. Kumbaga, gusto ko, yung isang song na Crying, nung una narinig ko, sabi ko, mukhang tatanggalin ako Uy, pero ang galing mo doon. Isa yung sa best ate. performances. Grabe, iniyakan ko yun. 3 days ko lang inaralin natin. Sabi ko, pwede bang palitan? Sabi ko, feeling good na lang kahit hindi na ako magpa-practice talaga. Kahit isasampan niyo ako at ako. No. Your coach, Michael Bublé, specifically chose this song for you. Inaral ko yun natin. Sabi ko, ibubuhos ko lahat dito. Tsaka parang may comment na nagsabing, parang maririnig mo siyang soundtrack ng isang pelikula yung ginawa mo. Si Snoop Dogg yata yun. nagsabi. Pero iba rin yung experience ko kay Jennifer Hudson talaga ate na bago yung Crying, yung You Don't Have to Say You Love Me, yung pinadala sa akin, sabi ko, aralin ko lahat ng versions ni Miss Lani talaga. Naging effective naman.
Ang galing. Siyempre, masarap pag-usapan yung mga magandang nangyari Ganda. sa'yo. Pero may mga not so fun, not so nice na experiences ka rin sa ano. Meron ng mahirap ate nung sa battles moment kasi grabe yung stress ko. One time talaga sinugod ako sa ospital kasi Na-hospital ka dahil? nagkaroon yata ako ng anxiety attack. Tapos parang hindi alam yata ng mga tao kasi sinikret ko lang din. Pero yung production naman ay nag-text lang ako na I don't feel well. Pwede ba akong Kailan nangyari yan? After a performance? During yun sa rehearsals, kalagitnaan. Ano na yan? Yung battles na. Battles na stress ka na. Oo. Hindi ka na nakakatulog. Hindi ako nakakatulog, tapos bigla akong nagigising na parang siguro anxiety na paano ko ilalaban. Panic attack na Panic, hindi mo na hindi mo maintindihan. Talagang masakit na masakit yung dito ko. Akala ko nagkaroon ako ng heart attack. So, chinek. Paano yun? Inambulansya ka mula sa hotel? Oo, inambulansya lang. Ano daw ang finding? Stress lang. Tapos yung enzymes ng heart parang okay naman. Stress lang talaga kailangan. Sinabihan ako ng, dude, you need to sleep. Ayan. Kasi lalim na dito ko. Kumbaga kailangan mo kasi i-sustain. Kasi andun ka na eh. Ikaw ba ate, paano mo nilalabanan yung stress sa sobrang daming nakalagay na pressure sa'yo? Feeling nila always perfect ka. Alam mo, as much as possible, I'm trying to be positive. May mga times dinedeny ko, hindi ko siya iniisip, hindi ko siya hinaharap. There was one time, sobrang stressful ng mga ganap. Meron akong ginagawang pelikula, tapos meron akong showtime, tapos meron pa akong Everybody Sing. Sa kalagitnaan ng Everybody Sing, masaya yun masaya yung show, jackpot round. Tapos bigla akong nanginig. Tapos Bumigay. bigla akong nag-breakdown nang hindi ko alam kung bakit. So nag-panic attack ako, tapos bigla akong tumakbo sa dressing room. Yung sumasabog na siya. Oo, yung hindi mo ma-explain. Kaya kailangan mo talagang na-deal properly yung emosyon mo. Yun na yung mga times na nag-iisip na, kailangan ko na itong harapin. So nagpa-therapy ako. Nice. Hanggang ngayon nagpa-therapy ako. I see my psychiatrist every now and then. Yun din ang lagi mong tatandaan, lahat lumilipas din. Ang dami naman na natin pinagdaanan, lumipas eh. Tapos nandito ka pa rin. Nasa winning moment ka pa din hanggang ngayon. Kaya sa dulo, mananalo at mananalo ka pa rin naman. Kaya kahit gano'n kabigat yan, tamayin mo lang, tapos lampasan mo, tapos bukas makalawa, umasa ka, mananalo ka ulit. Na sobrang nakaka-amaze lang. Pero kalakip nung panalo ate, medyo may kalungkutan din. Yeah. Kasi nung nagsimula kami ate, isang wing kami lahat, 100 plus, isa-isang lalagas. Nung nanalo ako, iyak talaga ako mag-isa naglalakad kasi ako lang mag-isa naglakad na why do I feel sad na nanalo ako? Ako lang mag-isa na natira. Kumbaga, nanalo ka nga, pero bakit ikaw lang mag-isa? Di ba may sinasabi sila yung linyang, it's lonely at the top. It is lonely at the top kung mag-isa ka lang. Yeah. Mas masarap kung nasa tuktok ka kung may kasama ka. May ka-share ka ng masarap na moment na yon, whether your family, your partner, your friends. Yeah. Kaya going back sa unang question mo ate, kaya ako sobrang excited na makauwi dito. Kasi feeling ko, yung sadness ko na yun, dito ko mararamdaman kung ano talaga yung worth ng pagkapanalo. You are now sharing everything to the people you love, to the people who love you, di ba? Pero thank you ate dito sa chance. Sana malaman ng mga tao kung gaano ka malaking figure ang isang vice ganda sa lahat ng dreamers. Especially para sa akin ate kasi hindi ko makakalimutan when I got in sa blind auditions, nag-message po ako sa Instagram talaga na thank you for your energy. Kasi iba yung binibigay mo ate na yung soul ba of dreaming. Kasi nagiging shadow ka rin sa amin na di naman binigay sa'yo kagad eh. Alam namin yung story. Tinrabaho at trinabaho. Nag-antay din ng matagal. Ikaw yung totoong breadwinner. Salamat. Ikaw din naman. Ayan, nakakatuwa na nararamdaman na nakukuha mo yung panalong sobra mong dineserve. Kaya minsan, yung mga tao makikita nila, bakit always umiiyak yan on stage? So, hindi na maintindihan eh. Kasi nung habang ginagawa ko yung mga VTRs namin, naiiyak talaga ako kasi, kumbaga, I felt seen. Yeah. Tagal kong tinabaho to. Ngayon, nare-recognize ako na, Sof, you're so good. So, Nakakaiyak sa sarap, di ba? Yung May sarap na nakakaiyak. Aminin nyo, di ba? Grabe. Sa mga honeymoon, ang daming umiiyak. Di ba? Lalo na kung mahal na mahal mo yung taong yun, di ba? Maiiyak ka sa sarap. Ang sakit, tas ang sarap. Maiiyak ka. Di ba? Kaya yun. Bakit sila umiiyak nung kumakanta? Nararamdaman nila nagsabay yung sarap at saka yung sakit. Na nung balik yung mga pinagdaan ng sakit, tas ngayon ang sarap, nakakaiyak. Grabe. Di ba? Aminin nyo. Then deserve mo yun. So kaya maglalaro tayo.
Lalaro tayo kasi hindi nakikita sa'yo madalas to eh. Yung fun part. So para mas makilala ka naman tao. Paano kaya si Sopronio pag hinaharot na, pag binibiro na, pag niloloko na, paano kaya siya bukod sa magaling siyang singer, gustong makilala ng mga tao yung ibang bahagi pa ng karakter mo. So, let's play. Uso to sa TikTok eh. Yung may gagawing expression, yung isa, tapos yung partner niya gagawa ng sound na bagay dun sa expression na ginagawa. This time, ako yung gagawa ng expression, gagawan mo ng sound. Gagawan mo ng voice because you are the voice. Wow. Ganon. Okay. Ang first expression ko is 1, 2, 3. Ah! Ah! Next expression. 1, 2, 3. Ay, bagay yung run! Oh, yeah. Isa pa nga. Bababa ng konti. Ito yung ginawa ko ng konti. Ito yung ginawa ko sa yung Unstoppable. Yung Sige. 1, 2, 3. Galing! Tingnan, ay gusto ko yung may maganong paransa. Tingnan natin, lagyan mo ng dynamics itong mga tulugan dito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ang galing! Ano Tara, yun ang gustong yun ang gustong matutunan ng lahat, yung pagkulot sa pagkanta. Diba? Inaaral ko yun. Parang dati, ang sikat sa ganyan si JR, nung hindi pa masyadong King ng of mga tao R&B, yung R&B, parang lahat gustong kumulot, parang sa kanya ang dali-dali lang. Okay. Anong favorite mo song? Kung magre-request kami sa'yo ngayon ng isang song, o kung mag-audition ka ulit, yung The Voice Ultimate Champion Season, lahat ng champions magkikita-kita sa The Voice, anong kakantayin mo song? Feeling good kasi yata talaga. Feeling good pa rin. O sige, papakanta namin sa yan. Pero may twist. May twist. Ayun lang. Ang twist, hindi mo yun kakantahin ng normal na nakatayo lang. Kailangan nakahiga ka. Pahigayin ka namin. Pero sa upuan naman. Okay? Nakahiga? Nakahiga dun sa upuan. Magsasalansan ako ng upuan, tapos dun ka kakanta. So, ang favorite song mo talaga is yung... Feeling Good. Feeling Good. Paano ulit? Ano nga ako? Birds flying high. Ay, Birds Flying. Ang twist, hihiga ka dito habang kinakanta mo yan. Diba? Tapos may extra twist. May extra twist. Nakahiga ka dyan, tapos sa mga parts ng mga kanta mo, magtatanggal ako ng upuan na hinihigaan mo. Ginagawa namin ito sa comedy bar. Nakita mo nga ito. Experience ko sa iyo to. Okay. Ladies and gentlemen, the Voice US Champion, Sopronio Vasquez. Palakpakan, guys. Panalo pa ako dito. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. You know how I feel. River running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. It's a new life for me. And I'm feeling good. Todo mo na yan, ha? Go, go! Stars when you shine, you know how I feel. Scent of the pine, scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn. Yay! Thank you! Tari, nakuha niya pa talagang kumulot, no? Yung kulot natural na lang yan, ano? Malabas na lang ate. Inaaral ko dati yun. Pati nga yung pinakamahirap, pinakamalala mong kulot. Favorite ko kasi yung One Last Cry. Tapos maraming kulot doon. Kantahin mo nga yung birit na part na maraming kulot. Ladies and gentlemen, Sopronio. I know I've gotta be strong.
'Cause round me life goes on and on and on and on. Para sindami ng buhok ko yung kinulot mo doon, Day. Fairness. Congratulations to you. Maraming Thank you salamat. so We are much. very proud of you. At kahit champion ka na, we will continue to root for you. Since nasa dental assistant ka, root ka na. We will continue to root for you. Marami ka pang mapanalunan sa buhay. Hindi ito yung last mong win. Papalakpak kami kahit nasa Pilipinas kami at nasa ibang bahagi ka ng mundo. Hindi you, dito Ate. lang kami. Thank you ate for this opportunity and sa lahat po ng dreamers out there, kami pong dalawa naniniwala na mga pangarap malakas talaga kapag may sipag at tiyaga. Kaya, Yes. At may paniniwala na matutupad ang lahat ng ito. Yay! thank you ate, salamat. Our champion, the Philippine Pride, kasunod ng Philippine Monkey Eating Eagle. Ano yan? So, Claudio Vasquez, The Voice US Season 26 Grand Champion!